Your story is an inspiration to the world. Be brave, be bold, be you. Welcome to RIE Podcast. This is your host, Rafi Francisco, your super coach. And welcome na naman po ulit sa panibagong nakaka-excite at nakaka-inspire na RIE Podcast episode natin. Talaga pong alam ko na inaabangan po ito ng mga partners natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, but of course, from different parts of the world. Siyempre, hello po sa lahat ng mga viewers natin dyan na nandito sa Pilipinas. Hello sa mga nasa Luzon, Visayas, and Mindanao. And siyempre, i-comment mo naman sa ating comment section kung saang city or province ka nanonood po ngayon. Hello po sa inyo dyan. And siyempre, hello din po sa mga international viewers natin. Ayan ko, meron po tayong viewers from Middle East. Hello po sa mga nasa Saudi, UAE, Kuwait, Lebanon. Mga viewers tayo from Asia. Ayan, sa mga nasa Hong Kong po, Singapore, Japan, Korea, Thailand, and yung mga nasa Europe po. Ayan, from Italy. Hello po sa inyo. Mga taga-US. And kung saang sulok ka man ng mundo, naaabot ngayon ng ating Zoom event. I-comment mo naman dyan sa ating comment section kung saang bansa ka po ngayon. Hello po sa inyong lahat. Siyempre, thank you so much to our founder, Mentor Tanya Morales, our online queen, and siyempre our co-founder, The Wall of Easy, Mentor Beans Bunagan, and lahat po ng RIE Council coaches and members natin worldwide. And siyempre sa mga guests natin na nandito, sa mga hindi pa part ng Royals International Empire, hello po sa inyo. Enjoy lang po kayo. Kasi ang ating po ngayong special guest, ayan, alam ko excited na po kayo. Naku, abangan nyo po ito. Kasi ang ipapakilala ko po sa inyo, in a while lang, talaga pong napaka-pogi. Ako po. Napaka mala-artista. Diba? Kung fan po kayo ng mga Korean novela, mga K-pop, ayan, mga Chinese idols. Isa po ito. By the way, kidding aside, sa lahat po ng mga professionals or di kaya may kakilala na professional, di ba? Anak na professional or anyone na nasa professional industry. Ayan, so ito po is dati po siyang engineer. Pero ngayon po ay ginagawa po yung business natin full-time. So, hindi ko na po papatagalin. Siyempre, our special guest for tonight, walang iba, kundi si Coach John Paul Campos. Ayan. Ayan, brother. Ayan, nabubulol pa ako. Nakinakaban ako. Napaka-pogi kasi ng natin. Isang ngiti naman dyan. Ayan, batiin mo naman, Coach, yung mga viewers natin. Ayan, hello po sa lahat mga nanonood right now. Yeah, sinabi nga po ni Mentor Rafi sa buong mundo. Welcome to our podcast and actually, nandun din po yung pero I'm very excited po to share po yung ating naging journey po dito sa ating community po. Yes, relax ka lang, Coach JP. Huwag ka mag-alala. Kasi chill lang tayo dito. Ayan, huwag ka masyadong serious. Ayan, ito yung episode natin. Ito yung event natin na laid back lang, 'di ba? So, sa lahat po ng mga viewers natin diyan, ayan, so kita niyo naman si Coach JP. Balita ko galing pa tong gym bago pumunta dito. Kaya talaga, kaya nga po loose na lang ako na damit kasi sabi ko, si Coach JP, putok na putok yung muscles. By the way, and Coach JP, since nakabati ka na po sa mga viewers natin, syempre, alam ko naman na maraming nagko-comment dyan ngayon kung gaano po sila ka-amaze sa inyo. Pakilala ka po konti, Coach JP, sa lahat po ng nanonood sa atin. Ayan, so hello again. I'm Coach John Paul Campos po. Actually, I'm an engineer by profession. And for 7 years employed po, bago ko po na-meet tong business po natin. Ayun. So, sa mga professionals dyan, ito po si Coach JP ay anong engineer ka? Electronics. Electronics and Communications? Yes. Oh, nice. Matalino. Kinakain po ang numero, multiplication table, ano pa ba yung mga mga algebra. Nako, isa po yun sa mga weakness natin, Pero same time, engineering student din ako. Ayan, Coach JP, 7 years nagtrabaho. Yes. Right. Ano yung mga trabaho mo? Naging working student ka ba before? Or yes. Anong work mo before? Actually, yun, Mentor Rafi. Before ako
nag-engineer, di ba? I was a working student. So, wala akong ginagawa kasi noon, summer job. And meron nakita, summer, call center. Okay. So, pinasukan ko, tinry ko lang. Hindi ko na inulit. Bakit? Ilang buwan ka nagtrabaho doon? Ano lang siya, parang event lang siya, a Mother's Day event. So, 2 months. After nun, lahat tatanggalin nun. So, parang so parang ano siya, paparanas lang sa'yo yung experience sa industry na yun. Okay. So, 2 months. Medyo matagal din yun, 2 months. 2 months straight. Diba? 2 months straight, medyo matagal din yun. So, may sahod naman yun. May sahod. Okay. Kamusta naman yung experience mo sa call center? Yun. Ano ba yung good news? Siyempre maging honest ka na, di ba? Kasi experience mo naman yan. Oo, kung ano yung tunay na ano mo doon, na experience mo. Yes, actually yung experience ko doon, ang goal ko lang talaga, magkaroon ng extra income. Oo, kasi wala akong ginagawa, so wala akong pinagkakabalan. Kaya ako siya naisip. Kesa na magtambay sa bahay, no? Magtambay sa bahay. Kaya that's why yun, pinasukan ko siya. Not knowing na English. English pala. Wala na akong idea. Basta ang alam ko lang kakausap, may explain kang ganito. Tapos doon, ang maganda doon is natuto ako somehow mag-English. Kasi talaga English speaking lahat doon. Straight. English Tapos, straight. ang pinakaano doon talagang nagustuhan ko rin, doon humaba din yung patience ko. Kasi napunta ako doon sa customer service na field or kumbaga dun sa position na yon. So, yung pagbungan pala ng call, meron na agad mga ganon, sobrang prank ka na ng mga tao, no? Mga foul. Mga foul words. Pero at the end of the conversation, nasosolusyon siya. Kumbaga, yung goal na yun maging problem solver dun sana. So, yung mga ano dun. Pero, in terms of the salary, okay na sa akin kasi as a student nun, wala na akong pinagkagastan. Kaya, yun. Pero, tinapos ko lang siya. Kasi yung, alam mo yan, yung feeling na lagi kang, syempre yung sa emotion din po natin. Kaya di ko rin siya nakayanan din. Actually, pero kodo sa mga nagtatrabaho sa BPO. Kasi totoo yun, yung dapat kapag mag-work ka dun, especially sa division na nagsumasagot ka ng mga calls. Kasi I have friends also na talagang kailangan talaga ng stress tolerance and kasi sobrang din talaga. Especially, yun nga, yung customer, ikaw yung mag-handle ng mga reklamo. Concerns. Oo, concerns ng customers. So, after nun, nag-graduate ka na after hindi ka na nagtrabaho ulit. Hindi na. So, diretso ka na aral na lang. Yes. Ano ka, na-trauma ka? Oo. Dito na lang ako. Okay. Tapos, after mo na-graduate, anong naging next na plan mo? Nagtrabaho ka na? Ayun na. After nun po, after graduate, nag-take na exam. Tapos, nung board passer ka? Oo. Okay. May kumuha na po sa akin nun na meron pong kakilala si father ko na magkakilala kaibigan sila. Then, and nagkataon po yung anak po niya, nagtatrabaho sa isang radio and TV broadcast. Sakto, yung course ko is, po siya. Yun yung talaga yung application. So, that's why, yung dun ako nag-start. Ilang years ka nagtrabaho doon? So, ilang years ako doon, 4 years nag-work. Tagal din, 4 years din. Kamusta naman yung, parang, kasi, di ba, as a professional, kapag yung pinag-aralan mo, yun din yung ginawa mo after graduation, parang may mga ma-realize ka at the same time yung experience din. Ikaw, sa part mo, ano naman yung experience mo doon na pwede mo ma-share dito? Anong mga realizations mo? Added sa work na yun. Actually, nung nag-work ako noon, ang gusto ko talaga ma-hone yung experience. Then, eventually... May plano ka rin ba sana mag-abroad? Meron din. Dumating din sa point na yun. So, mga second part yun. Okay. Pero yung first part yun, actually experience, parang nalulung ako dun sa work fields kasi yung skills andun. Plus, dumarating yung time, parang habang tumatagal, parang yung skills dumadagdag. Pero yung, alam mo yung gusto kong may mangyari sa buhay, may gusto rin, may pangarap din ako kasi noon. And yun, nung dumarating mga second year, third year, parang natatawa yung sahod ko, parang, alam mo yun, yung increase parang hindi ko dama. Nag-increase pala? Nag-increase pala to. Tsaka expecting ko rin, as a graduate, as an engineering, di ba? Expecting na malaki sahod. Pero ang sabi sa akin nun, ka. Oo, na sabi ko gagalingan ko naman. Pero yun pala, parang banggit sa akin ng supervisor, since first work mo to, yung mga ganun, di ba? Reality, ito yung reality. Ko muna na experience. So sabi ko, parang may point din. Ganun. Tinanggap ko na lang. Hanggang dumating po yung 4 years na wala talaga po nangyayari. Parang lang, trabaho, tulog, tapos cycle na po siya. Hanggang doon ko na-realize na sabi ko,
sabi ko kailangan may bagbago kasi yung mga gusto kong mangyari, like, syempre gusto ko rin magkaroon ng, may mga pangarap, gusto ko mag-travel, gusto ko rin makabili ng sakyan ko, mga ganun. Kasi nakikita ko sa mga supervisor ko din eh. So, that's why nag-step up ako nun. May sabi pa nga ako na dun sa resignation letter ko, career advancement, na wala rin akong idea. Career advancement. Big word! Ang tanong, ano ba yung next na advancement na ginawa mo? Kasi, di ba, ayun, diba? Yabang na ako din, nakatry din ako din. May ganun din akong, nakalimutan ko din nilagay. Greener pasture. Greener pasture, oo. Mga terminology. Ano kasing salad yan? Greener pasture. By the way, so ayun, anong next na, so pinayagan ka naman nung nag-resign ka? Kumbaga, ano rin. Actually, inofferan naman ako. Tataasan yung sahod mo? Eventually, tataas naman yung sahod mo. May ganun pa siya eventually. Eventually. Oo. Pero sabi ko, ang ano ko lang talaga, sagot ko lang, yung kung ano yung sinabi ko dun sa letter. Sabi ko, I'm fully decided po na mag next level for career. So, pinaganahan po ako nun. Then, actually, ang next goal ko po nun, mag-apply talaga ng abroad. Saang bansa? May idea? Since I'm a anime lover po nun, nung during Japan. school days, kaya Japan. Ang goal ko makapunta po doon, may experience yung syempre napapanood ko, so ang ganda. Pero yan po, nakita ko rin po na yung may mga naririnig ako ng mga OFWs na ang daming umaasenso. Pero wala pa akong idea behind that. Pero yun yung goal ko nun. Hanggang sa nag-apply, nakapunta sa mga interview, mga 3 interview yun eh. So hindi pumasa nun. Sinubukan mo rin? Pero at least sinubukan mo. Oo, di lang nakapasa. Hindi na nakapasa. Kasi sa Japan, kailangan ka doon, literate. Yung marunong ka Nihongo. Tapos yun, yun yung gusto kong country. And nag-try na lang po ako maghanap sa online ng mga job opportunities. Hanggang meron isang Canadian company na nag-accept din po. Ano yun? Papuntang Canada or dito lang din sa Dito Pilipinas? rin, Canadian, lang po siya. Canadian, parang doon, may-ari Canadian. May lang po sila dito, branch. Okay. So yun yung parang pangalawang trabaho mo na after graduation. Ano naman yung job description mo doon? Then naman, it's more on security. Not just surveillance na. Usually, pag sa security, mga surveillance camera. So, as a whole siya. Like, for example, ipoprotektahan po yung airport, yung nuclear power plant na against threat po, ganun. So, yung mga, tapos, ang ginagamit po na yung mga electronic devices din. So, medyo related pa rin siya. Ilang taon ka doon? Doon naman po, 3 years. Kaya po siya nag-total ng 7 years. Yun yung last job mo? Yun yung last. Okay. So, after working for 7 years total, 2 klaseng company, a broadcasting company and yung Canadian company. Ano yung parang naging take-away mo doon? Kasi ano din yun parang sabi mo nga, career advancement. Ano yung parang naging doon, take-away mo sa experience mo na yun? Take-away, kumbaga yung mas nakuha ko. Parang na-prove mo sa self mo na ito pala yung 7 years na ako nagtatrabaho. Ano yung resulta and ano yung naging next goal mo sa isip mo? Yun. So, nung nung second job, I thought it was a good compensation, di ba? So, yun. Actually, halos more than half nung sahod ko nung first. Tapos, so, na-double. It's very compensated po talaga kasi even yung lodge ko provided, yung food, everything. Tapos ang nagustuhan ko both these companies, nakapag-travel ako sa ibang bansa. Parang inisip ko na yun na din yung parang way of na lifestyle. Pero ang nangyari, since naging workaholic po, yung pagkapunta ko doon, dumunta na kami sa site, or hulog sa hotel, punta na sites, balik na ng hotel, tapos uwi na ng Pinas. So may nangyari nga po, one time, every week, pupunta ako ng Singapore and Hong Kong just to site survey, tsaka supervision. Pero hindi ka masyadong nakakagala. Parang wala ata akong masyadong picture. Kaya nung naganap po sa akin ng previous background, ginalikot ko lang talaga yung photos ko. Halos 3 lang po ata nakita kong selfie ko doon. Ganun ka busy sa trabaho mo kasi hindi ka nakakakuha ng pictures. So, nag-ano ka doon? Parang, so ano yung parang naging mo doon? Kasi, paano ka nag-decide na alis ka? Ano ba yung nangyari? Yun. So, for that 7 years po na nangyari, I was expecting na doon ko na makukuha yung life na gusto ko. Makukuha yung mga gusto kong which is hindi po siya. And then, sabi ko pa ulit-ulit na Israel, parang napipilit na lang. Yung dumating na po sa point noon. Lalo na po nung tinamaan po ng pandemic. Doon na po nag-start ang lahat. But I'm very grateful po na hindi po ako natanggal sa work noon. Kasi
Sabi ko, buti may work pa ako. Parang, yun na po yung time na gusto ko na din talaga mag-resign. Sabi ko, no, wala nangyari. Pero dumating yung pandemic, parang bumalik po lahat. Sabi ko, parang grateful pa din po ako kasi yung iba wala nang work. So, tapos, doon ko na-experience na bumalik po yung parang style call center. Since nagkaroon po ng lockdown, walang lalabas, walang travel, na parang bumalik yung parang phobia na binalik ako dun sa summer job na sabi ko kasi tatapusin ko lang kasi ayoko na ma-experience ganun. So, na-experience ko po siya ulit yung pagkatawag ganito, nag-troubleshoot ka. Ang maano pa doon, yung tinuturo mo, hindi pa marunong. Tapos nagkakamali-mali. Tapos sa akin po nabubuntong yung fault nung ano. No, paulit-ulit po yun. Hanggang sabi ko, ayun, ganito. Sabi ko, parang mas okay po walang trabaho, walang stress. Pero sabi ko, bago mangyari yun, doon po ko napadaan sa sa Facebook po. Yun, doon na po nag-start po yung nalaman ko po yung business platform. Okay. Ayun, so ibig sabihin, parang at some point, Coach JP, para syempre ng viewers natin, na ikaw as an employee, parang ganun yung naging journey mo eh. Diba? Parang hindi maganda, tapos gusto mo ng next level, tapos nag-apply ka, okay, tapos next month hindi na maganda. Until na-realize mo na parang na-trapped ka doon sa cycle na yun. And sure ako, maraming makaka-relate kasi even din ako, nagtrabaho din ako for 6 years and sa mga viewers natin. And comment nyo nga dyan kung ilang years na kayo nagtatrabaho. Ganun eh, parang yun talaga yung nangyayari. And doon mo na-realize na what if, di ba, may mga what if ka din. And doon mo nakita yung opportunity natin. Ano yung unang pumasok sa isip mo nung na-meet mo yung business natin? Actually, nung una siya na-meet, pinakilala siya sa akin actually ng isang kaibigan ko. Okay. From a previous company. Okay. So, nag-networking ka na before? Yes. I was involved actually nung student pa lang ako, pero hindi ko siya naseryoso because of the thesis na busy. Hanggang sa dumating sa point, medyo negative. And yung word na negative na parang, ay, hindi ito. Nagduda ka na. Tapos, hanggang sa second company na na-introduce po sa akin. And then, dun, actually, I was negative before, but yung mentor po na lumapit po sa akin, may sinabi lang po siya, in-explain po niya sa akin, yung, kumbaga, yung kaibahan po ng employment versus or yung tinatawag natin financial literacy. Doon po na open ulit yung mind mo. Yung mind ko. Sabi ko, ba, ganun pala yun. Tapos, doon na po nag-start. So, during na-involve po ako dun second company and during nag-work po ako ng second company na yon, sinasabi ko lang po siya. Part-time. Pero ano pa po nun, wala pa pong online. Wala pang online. It was field. Actually, after work, part-time. Pag mga Sabado-Linggo, sinisingit po siya. Pero hindi po siya ganun ka-totally na serious. Pero kumita ka doon? Kumita naman po, Pero yung kitaan po nun sobrang talaga liit. Imagine 100 pesos sa bawat pag may nag-join. Grabe po yun talaga. Tapos, ilang months or years ka lang doon sa second networking company mo? 2 years po actually. 2 years ka rin. Okay. And then sa 2 years po na yon, nagkaroon po ng issue na actually andun pa rin po yung loyalty ko doon sa company. But nagkakaroon po ng inside job. na hindi po na akma dun sa sa values so, still mo. Pa rin ako na loyal pa rin. Pero yun po, dumating po talaga sa time, nagsarap po siya. Okay. Na may mga nilabag po under the, alam naman po natin. So parang ang nangyari is, ikaw, committed ka, loyal ka, nagkataon lang na yung company na sinalihan mo hindi siya stable. And isa yun sa mga, ako personally, nung, syempre, napaka-importante din kasi nun. Kasi syempre, bibigay mo yung best mo, integrity mo, better make a choice na kung sasali ka man is yung yung pangmatagalan na long term na yung company. Correct. And dito mo na-meet ngayon yung company natin. Ito na yung third company mo, tama ba? Sa Facebook mo siya nakita during pandemic? During pandemic. During pandemic. And yung friend ko yung from the second company. Okay. Tapos Coach JP, so syempre may experience ka na. How did you took it? Parang ano yung mindset mo na noon? Kasi iba yung first time mo mag-networking compared dun sa naka-experience ka na before. And maybe may mga viewers tayo ngayon na naranasan ko na yan dati. Nag-join na ako dyan before. Kumita pa nga ako. May mga ganun pa. Kumita pa nga ako eh. Isa pa ako sa mga
ano dyan isa din akong coach dyan, marami din akong downlines, may mga ganun din kasi. So ikaw, sa perspective mo na yon, paano mo siya tiningnan? At ano yung parang nag-shift ng mindset mo? Or bakit ka na nagsabi na, sige, susubok ulit ako? Ayun, napakagandang diba? Pangan ba yan? Pang ano ba yan? Sabi ko sa inyo Universe o Mr. Universe? Ay, nako talaga. Ayun. So, yan po yung tanong nyo kanina about sa ano ba yung nagpa-shift sa akin. Actually, nung second, nung na-open talaga, yung tatawag talaga natin, open your mind talaga. Para pumasok yung mga information, yung right information. So, doon ko po talaga na-feed lahat yung mga tamang information. So, nakuha ko yung mga skills, yung mga totoo about the network marketing industry. So talagang ano ko po siya, baga isinapuso ko talaga siya na ito talaga yung kumbaga kung kumikita man tayo ng maganda, malaki, talaga nasa negosyo. So yun na po yung mindset ko po that time. Kaya kahit nagkaroon challenge yung second company, still andun pa rin yung ano ko. Kasi I have faith na maayos siya. Pero hanggang sa nagulat na lang, wala talaga. So nung nagsara po siya, hindi po yung na-down talaga ako. Sabi ko, I think it's not the lang. Meron lang sigurong may factor lang. May may ibang hindi lang na nasunod. That's why yung friend ko po from the second company, sabi niya check mo to company na to. So chinek ko agad. So since technical tayo, so medyo maano tayo sa mga marketing mga plan. ganun. So na-detail tayo. Kaya nung nakapanood ako ng isang video ng isang top earner ng company po, I was talagang na-amaze talaga ako. Siyempre, nandun na po yung magkaka-comparison ka. Ano yung marketing plan ng second company, tsaka nung bago. Talagang, kumbaga, times 10 po talaga yung from 100. Tapos ganun. Tapos, pinakita po, na-explain po yung background ng company, yung profile. So, it's a very detailed. So, yung after ko napanood yung video, actually, yung pinaka-last part po, yun din po yung nagpa-trigger sa akin. So, that was still nag-work pa po ako noon sa second company po na yan. So, dun po na-open talaga lalo na kasi naghanap ako ng sign din ng magdi-decide na ito na lang ba or focus ko kasi wala nang trabaho sayang. Yung pandemic. Ang pinaka talagang binitawan pong phrase po nung mentor po natin na yon is talaga tingnan ko daw yung value ko. Kumbaga if pang ka lang, pang 20,000 ka lang ba? Ngayon pang 50,000. Lagi pa nga siya example yung 1,000 po na nilukot niya, ano pa rin yung value nito, 1,000 kahit tinapaktapakan na 1,000. So, doon po ako na wake up talaga. Nagkaroon ng wake up call na sabi ko, hindi ito yung worth ko. Kasi kumbaga, hindi ako pang 20,000 dun sa first company ko, hindi ako pang 30,000, second company. Even kahit maganda po yung benefits, sabi ko, I'm worth millions, ganun. So, doon po talaga ako na yun po yung nag-shift po sa akin, na sabi ko, ito na yung gagawin ko. Tapos nakita ko pa yung company na sobrang stable, magandang marketing plan, pro distributor. Tapos ang maganda pa po doon, nung shinare din po niya yung story niya. From lang po siya, drop out, na gano'n na po yung naging So sabi ko, kung ito drop out, ako professional. Sabi ko, di mo na-challenge ka. Na-challenge po. Siyempre, since professional, medyo competitive din po yung mga yan. Di ba, alam naman po natin, di naman po tayo maggaganitong course. So, yun po yung nagano sa akin. Talagang, sabi kung kaya niya, kaya ko to. So, yun po yung nagano talaga sa akin. Nag-turn tables. Ang galing lang kasi, tama sa atin, minsan, masyado na tayong na blind sa kung ano man yung ginagawa natin, na parang feeling natin okay na to, nakaka-provide naman ako sa family ko, na mayroon naman akong na nagagawa, may trabaho naman ako. And yung sinabi ni Coach JP about to know your value, kung ask yourself if yan lang ba yung value mo, isa napakagandang po nun, realization. And para sa akin, yun yung kailangan nating i-remind parati sa sarili natin, 'di ba? Na yun nga, worth tayo, 'di ba? We are worth more than kung magkano man yung kinikita. Example, ikaw sa mga viewers natin. And even din sa akin, kasi as a former employee, ganun din Parang oo nga hindi ako papayag na bibilhin yung isang kamay ko ng million. Bakit ako pumapayag na yung buong katawan ko gamitin, tapos sila lang yung yayaman. So, might as well workout ko na yung business ko. Correct. Diba? Kung kaya nating trabahuin ang pangarap ng ibang tao, mas kailangan din nating gawin or trabahuin
ang sarili nating sarili. pangarap para yung Tama. kayaman sa atin. Yun. So, nag-join ka na. So, Yes. paano mo ginawa ng paraan? May ipon ka naman that time? Ano mo? Kasi may capital di ba? Yes, Koro. Any business naman na legal at Oo. even nga hindi nga wala dyan. With capital. Oo Kaya nga. doon na tayo sa legal. Oo. So since nakita ko naman po, SEC registered, sobra talaga. Nung after nga po ng video nun, nag-research pa nga ako eh. Oo. Hindi naman po sa duda, pero gusto ko pa siyang malaman. Ang ano nun sobrang tawag dito, mayroong ka talaga as a professional kasi, especially sa marami. Kasi gusto natin sigurado eh. Sigurado. Sigurado na, syempre, pangalan na natin, tataya natin. Oo. And naiintindihan din natin yung iba. 'Di ba na naghahanap sila ng proof na ito may permit, yun ba yan, ganyan. Kasi syempre, yun nga, hindi naman lahat ng tao is go lang ng go. May iba naman talaga na bago nila gawin, katulad mo. And ako din, gusto ko rin na mag-research din muna. And ang good thing naman kasi sa company natin, sa AIM Global, kasi nandiyan na lahat, di ba? Transparent. Ika nga. So, ayun, nung nalaman mo na legit naman, legal naman, anong naging next mo na doon? Actually, nagre-research ako. Hindi ko pa siya that time na nakita na AIM Global. Actually, wala rin po sa isip ko. Pero nung narinig ko po AIM Global before, kasi actually, since nasa company po ako that time na wala po sa AIM, actually, ang nasa isip ko marami nang sumali dyan, saturated na yung market. Saturated na ang pero market. Pero hindi ko po siya ganun binigyan ng impact. Kasi kumbaga sabi ko nga, loyal ako sa company. Ayoko rin manira ng ibang So, yun, nung nalaman ko na lang, siguro mga first 2 months, ay, global pala ito. ito pala yung dating Oo. Na hindi naman pala kasi kahit sabi nga pag may sinabi siya tapos in-entertain mo, tapos finid mo siya or talagang kisinapuso, siya, magre-reflect po siya. So, wala po sa isip ko noon that time. So, talagang, yun na lang, ginawa ko lang po siya, na ang dami naman po talagang Pero ikaw, nung nag-join ka, after mo na, parang na-research na nag-member ka, may pera ka nun? Actually, yung kinita ko nung second company, yun yung pinang-join mo? Start ko. Actually, ang ginawa ko muna noon, may credit kasi ako noon. So, may kailangan bayarin. So, ginawa ko, pinambayad ko muna yun. Tapos, kinuha ko ulit. Sabi ko, yun pala yung purpose ng credit card. Umikat lang siya. Pero, sabi ko, sarili ko, ginamit ko siya sa tamang paraan. Oo. Kasi actually, never ko pong ginagamit yun, credit. Kasi parang mindset ko po noon, parang pang siya, baka hindi mabayaran, gano'n. So, yun po yung naging business. Okay naman pala siya. Actually, I will start as to account muna po noon that time. Okay. Then, doon ko na po siya in-start alamin. Nagtanong ako sa mentor ko, nag-guide po sa akin, yung mga ganito, ganyan. Tapos, ako na po mismo nagkaroon ng initiative or nag-explore po talaga ako na hinanap po talaga yung mga top earners. So, ganun po yung naging start po ng journey ko po nung nakapasok. Which is good thing naman kasi ang dami mo ring na-experience and na natutunan din. Pwede mo bang i-share sa mga viewers natin, Coach JP, ano yung parang biggest takeaway mo in our community, in our company, na masasabi mo na etong na-learn mo dito is parang magagamit mo siya sa success na gusto mong marating or sa goals mo na gusto mong marating. In compare po sa sa before. Ayun. So yung takeaway ko po dito sa yung sa community at saka sa company. So doon ko po nalaman na yung pagiging ko po professional talaga versus dito po sa industry natin is actually nasa isip ko wala sa linya po talaga. Pero sabi ko kung sabi ko na-experience for 7 years, walang nangyari. Pero itong industry na to, ang daming mga nagbagong buhay na yung background naman nila mas mababa pa dun sa level na meron po ako. Sabi ko, wala na sa linya-linya. Kasi ang totoo naman, end of the day, gusto po nating magkaroon ng magandang buhay. Kumita ng pera, di ba? To lang po talaga. Hindi ka ba nahirapan, Coach JP, as a professional sa parang transition na, parang professional ako bakit ako makikinig sa kanya or may ganun moment ka rin ba? And paano mo siya hinandle? Po. Yung pride na tinatawag. Actually po I'm not sure pero hindi ko po magtatasbang ako pero I'm a humble person po na I look willing ka na matuto makinig kasi yun since noon din po nung yung mentor ko po sa second company kasi even po siya, hindi naman po siya nakapagtapos. Pero nung piniluan sa akin yung financial literacy about paano talaga nag-work yung negosyo,
nakinig po sa kanya. Hindi ko tinignan yung Background niya. So, that time, nung yung next mentor po nag-guide sa akin, actually, hindi nga po nakatapos din yun. Pero hindi ko nga po tinanong background niya. Pero ang tinignan ko po yung mga sinasabi niya. Yung wisdom. Nakatulong sa akin na in-apply ko siya. Yun. So, parang ang pinakaano doon, maging empty cup. Diba? Para ma-absorb mo yung kailangan mong matutunan. Kasi, bottom line, your goal is to become successful in this kind of business. Right. Diba? Kasi, wala yan sa profession. Kung ang profession mo, di ka naman yung mayaman, di ba? So, di ba, kailangan mong makinig sa mga taong mayaman even though hindi sila nakapagtapos. Which is, tama din naman yun. Ayun, Coach JP, ang next na question, ano naman yung, syempre, ginawa mo? Kasi, hindi ka ba na-challenge as a professional? Syempre, may judgment, especially in network marketing. Paano mo ginagawa yung business as a professional? Ayun. Question din po dito na sa company natin, ano yung parang, ano yung mindset mo, ano yung approach mo, and how do you handle yourself in this business? So, yun. Add ko lang din po, isang naging factor sa akin, kaya rin mabilis po ako natuto. Unang-una po is, yung pagiging, nilearn ko po yung negosyo. Okay. Nung pagka-sit down ko, pag-start ko, inalam ko po lahat. Okay. Sabi ko, mentor, ano po yung unang gagawin ko? Ganyan. Yung sinabi niya, ginawa ko pa mas more than pa sa sinabi niya. So, I explore na related po dun sa company, lahat ng community po natin. At the same time, nung tinry ko na siya, tapos may experience tayo ng rejections, ganun. So, ang unang inisip ko, yung since meron po tayong, parang doon ko po na-learn yung skills na pagiging patient doon sa call center. Okay. Doon po siya tumatag. Parang nag-flashback. Parang ito pa yung purpose. Yun din po yun. Sabi ko parang yung mga na-experience ko na yun, doon ko siya ma-apply. Okay. Yung pagiging pasensyoso na, alam mo yun na, kami yan, ganito. Since ninaral po natin yung negosyo, alam ko po yung mga isasagot. So, kung makinig man siya, good. Pero kung hindi po, okay, next lang po. So, kumbaga, in-advance po natin yung learnings. Kaya medyo yung mga ganun po nasagot, may talab pa rin, pero hindi na siya ganun ka-hurt. Kasi hindi mo hinayaan mag-get into you. Diba? Parang yung belief system mo, hindi siya nag-shatter because of those. Kasi unang-una, nataniman ka na sa call center, di ba? Sometimes gano'n, no? Hindi natin ma-realize yung experience. Maybe sabihin ng iba, bad experience. Pero pag titingnan natin siya, kaya pala nangyari yun. Kaya pala na-experience ko yun. Kasi nire-ready niya ako para dito. So, sa lahat ng mga viewers natin na nanonood, di ba? Parang good, not so good na experience, naniniwala tayo na may purpose siya. May purpose po siya. Especially dito sa business natin kasi ano na tayo dito kung sa ano pa tayo kaya binabayaran ng malaki yung mga leaders, yung mga networkers. It's because hindi rin biro yung challenge din and at the same time yung adjustment na kailangan natin gawin. Correct. Dito na tayo sa reward. Kasi, syempre, Coach JP, I'm sure, hard worker ka. Diba? You are an intellectual person, but at the same time, nakatapagtrabaho ka na, and ibig sabihin nun mo, alam mo na yung kailangang hard work. Diba? Paano naman ngayon yung ano naman yung mga naging reward after nung adjustment period, nung hard work mo sa business? Ano yung nangyari naman sa'yo? In terms of mga rewards, success, gano'n. Ayun. Actually, before those, parang yung mga material things or mga recognition, pinaka nagusto ko talaga is doon ko po nakita doon ko po na-apply yung, for example, yung pagiging technical ko, na-apply ko talaga sa negosyo. Even yung details, lowest percentage ng kitaan, memorize po siya. Kaya nga po Kaya, okay, ganun po ako na parang kilig na, laki ng kitaan dito. kasi na-appreciate mo. Na-appreciate ko yung small levels, third step. Okay. Sabi ko, from first 100 level, ganun. Unlimited. Kaya, very appreciate po. Kaya habang nung sinishare experience, nandun po yung talagang pinapasa ko energy sa kausap. Kaya sometimes, lang po sila. Nakikita nila na yung taong ito na talagang very committed. Alam na alam yung sinasabi. Ganun. So very detailed po nun. Yun po yung naging reward po natin talagang na-master po natin yung negosyo. In terms of rewards naman po,
doon po pumasok yung pagiging yung disiplina, tapos yung work ethics, tapos yung consistency, parang doon ko po siya na para magtuloy-tuloy po yung income or magkaroon ka ng kita po dito, yun po yung mga iyohon mo. And as for me, reward na po yun. Then doon po sumunod. Nung ginawa ko po yung mga ganong mga skills po na yon or yung mga ganong wisdom, so doon po lumabas yung mga different rewards or results. For example, lang po, yung actually I started 6 months part-time and then nung ika 6 months ko na, actually di pa naman kumikita ng ganong kalaki. Pero ganon po ko nakikita yung vision ng company. Sabi ko, ba't po ako magtatagal dito? Sayang yung oras. Kasi after work ko po, diretso agad ako mag-i-easy. Tapos pagka tulog, paggising, workout, tapos pero na-enjoy ko. Hanggang sa dumating sa time, yung work ko, inalo ko na ng easy. Nagko-prospecting ako. Para-paraan. Ganun talaga. Huwag ka mag-alala. Hindi lang ikaw. Lahat tayo ganun. Ganun din ako dati. Ganun ka rin po. Hanggang sa, medyo parang nagigilty din. Sabi ko na, sayang oras ko. Lalo na nung time po na meron po kaming trip to Hong Kong for 2 months more. Ito po yung magne-next year na yun eh. Sabi ko, di ko makakasikaso talaga. Kasi wala pong cellphone. Nasa airport po kami. Bawal lang gadgets doon. Sabi ko, anong gagawin ko? Doon po ako nag-decide. So sabi ko, hindi po pumasok sa isip ko na kikita ba ako dito. Hindi po kasi since nalaman ko yung negosyo, na-master po natin yung marketing plan, alam ko po yung paraan paano gagawin. So nag-decide po talaga ako. Same resignation letter. Career advancement. Dinner pasture. Oo. Tapos ang magalapit pa doon, dodoblein yung sahod ko talaga nun. Then, may pumitik. Pero sabi ko, hindi, mas malaki pa rin dito eh. Yung sabi value ko, mo pa rin yung Naisip ko agad yung mentor po na yung nagsabi sa akin, kahit pa 100,000 pa yan, dito million po yung pwedeng kitain. True. Yun po yung nagano ko. Sabi ko sa manager ko, di po nag-decide po talaga. Alam niyo po na nakikita ng supervisor ko, pero yung supervisor ko na yun, parang okay lang naman sa kanya. Basta nagagawa yung trabaho ng tama. So, ganun po tayo ka-workaholic. Sabi ko, doon ko na lang i-apply. Maraming makaka-relate dyan, no? So, ayun, Coach JP, ang next nun, syempre, ginagawa mo na yung business, nag-resign ka na. Yes. And, ano yung mga next na achievements mong nakuha dito? Na-meet naman ba yung expectation mo? I think, na-hit mo yung first million mo in less than a year. Actually, nung ginawa ko po siya full-time, in 8 months, wow! hit po natin yung first million po. 8 months lang? Yes. I started full-time nung March po, after 6 months. Nung March to November, yun po, talagang win-workout po natin. Pandemic po yan, challenging. So talagang, so, pandemic millionaire ka pala dito sa kaya business. nag-decide po tayo na mag-full-time po noon. Diba? Hanggang sa win-workout po natin. Basta ginagawa ko lang po siyang masaya. Ginagawa ko lang po yung part ko, yung best ko po talaga. Hanggang sa namalayan ko po na yun, nag-hit din po tayo ng mga goals. Actually, that time, meron pong mga tinatawag na ranking. Din po ako na-inspired po. Parang dun po na-challenge. Sa professional challenge po ko, sabi ko, i-hit ko yan. Ganyan, yung mga Grandmaster, Icon. Na not knowing na, papunta po ako dun sa goal na yun. Kasi ang goal po nung rank na yun is to become a millionaires club, magtuloy-tuloy po income mo. Yun, namalay ko nung November, na-hit ko po yung... Milyonaryo ka na pala. Milyonaryo ka na pala sa business. Ginagol ko lang po is may hit lang po yung mga... Saka hindi mo namamalay, lumalaki na income mo, di ba? Kasi hindi mo na ma-hit yung million kung hindi ka kikita ng 6 figures. And so, anong feeling mo nun? Nung na siya, part na ako ng Millionaires Club. So, very po, parang medyo pa lang po naglalag. Parang starstruck ba, ganun. Na sabi ko, totoo ba to, ganun. Tapos, kasi sa buong family po namin, wala po naging millionaire or parang nagkaroon ng ganong achievement. So, I'm so proud po kasi rin nung nagpalit po ako ng career, hindi rin po ganun ka-supportive yung parents ko. Pero wala pa sila magagawa. Adult ka na eh. Kasi po, nung nag-work po ako from Manila na po, talaga independent na po tayo. So sabi ko lang, gagawin ko yung best ko po dito. Ganun. Yun po, hanggang sa na-accept po nila. Wala na silang choice. Kaya tanggapin eh. So ikaw yung first na millionaire ng family niyo and syempre, at some point, proud ka din sa sarili mo kasi 'di ba parang after all ng nangyari yet you prove to yourself na ito yung value ko and nagsisimula pa lang ako 'di ba and syempre nakapunta ka rin magkasama tayo sa SG Singapore sa Singapore sa may Asian Cruise pa na wala po sa bucket list ko.
Ang sabi lang po sa akin ng mentor ko, JP, gusto bang sumama? Saan pa? Tapos yung sabi sa akin, ano to? Tapos ni-research ko, grabe pala Asian yan. cruise pala. Ano yung, kamusta naman yun? Kasi ikaw, sanay ka na yun. Abroad ka, sa trabaho. And ako kasi personally, baliw na baliw ako. Ewan ko lang sa'yo. Nung first Asian cruise, nakita ko po itinerary, Singapore. Sabi ko, alam ko na ito, balikan. Pero yung mismong cruise, wala akong idea. Although nakikita ko sa picture. Pero, tapos nung talaga, nung nandun na tayo. Sabi ko, parang kumbaga nasa heaven ba? Tsaka, ang dami ng experience doon. Meron pa tayo, yung parang nagsa-skydive tayo. Parang simulator po yan. Nag-try ka rin ba nun? Nag-try po talaga nun. Pero hindi na siya vivid sa memory ko eh. Kasi lutang din ako nun eh. Kasi parang first day natin yung ginawa. No? Oo. Correct. So, sobrang po talaga, amazed. Sabi ko, totoo pala. Tapos not knowing, ang dami palang may gusto nito. Parang kumbaga top 1 din sa bucket list ang Asian Cruise, Dream Asian Cruise. Pero ako pala sa bucket list, pero yung kumbaga, doon din ko po sobrang na-appreciate na sabi nga, kahit hindi mo hiniling, ibibigay siya as long as rewarded ka, as long deserve mo. So, yun po yung isa sa mga binigay sa akin ng na reward po, di ba? Tsaka recently lang, mga ilang 1 year na ba? Nung nilabas mo yung car mo, hindi pa? Yes, mga less than a year din po nun. Ayan, so, kwento mo naman yun. Kasi, din yun, memorable din yun. Kasi, nung na-inform ako na bibili ka ng car, sabi ko, wow! Gumanon ako. As in talaga, wow! Tapos ang ganda pa ng car mo. So, share mo naman sa mga viewers natin, syempre. Ayun. So, yun actually po nung nahit na po natin first million, kumikita na po tayo ng 6-figure. Syempre may nakikita ko ng mga mentors, ang mga next level nila yung car. So, in-add po natin sa listahan na talaga na meron po tayong first car. Actually, ang nasa list ko po na is yung sinasakyan ng mentor ko noon that time, which is yung Montero. Ang nasa mind ko po noon, since meron po tayong tinatawag na academy, o mga hubbers or Royals online Academy. hubs. So, dumami po yung mga hubbers po natin. So, ang goal ko, dito ko sasakay mga hubbers ko, ganyan. Tapos, kasi malaki, makasakay lahat. Tapos hanggang sa, may dumaan din ng mga cars din. Na-amazed po ako. Actually, may yun, doon na po pumasok sa isip ko yung Honda, na Honda Civic. Sabi ko, angas, ang pogi, parang bagay sa akin. Sabi siya. Parang bagay talaga sa yun. Oo. Hanggang sa, yun, doon po nag-start yung, meron po kasing, alam niyo po kung familiar po kay The Secret Movie, yung The Secret na movie. Yung kumbaga, pag lagi mo siya nakikita. Imagine mo. Oo, gano'n, kahit lang, di ba? So medyo nag-shift po yung ng preference ko. Sabi ko, pwede ko naman sila masakay dito. Bili lang ko second car yung SUV para masakay. So doon po hanggang sa dumating sa lumilipas po yung buwan, umahataw tayo kasama ng mga hubbers. Yun, doon talaga na-visualize po, may padana-padana Civic, ganon. Tapos dumating po sa time na bumili po ako ng miniature na toy car na parang nakikita ko siya lagi. So ibig sabihin, ganon parang gusto ko siya envision. Tapos doon ko na rin nainisip na sinasakyan ko na siya, dinadrive. Hanggang sa, yun, nang nakita ko po na bigla na lang lumabas na po yung car na yun. And yung po, ang kwento po na yun, actually, ang in-expect ko lang po is a normal Civic. Sabi ko, kahit anong Civic, basta Civic yan. Yung pinagtanong po namin na agent, wala po kasing mahanap na available. Hanggang sa, sabi ko, sayang, sabi ganun, hataw muna ako. Hanggang sa, bigla na lang nag-message. Sir, ito may nakita po ako. Sige, kunin mo na, di ko pa po nakikita yung picture. Sige, kunin niya na po yan. Tapos nakita ko pa, isa po siyang modified na Civic, na Type R inspired. Ang angas nga eh. Oo, tapos, sabi ko, wow. Sabi ko, yun po yung parang in-offer sa akin. Hanggang sa nagkaroon ng transactions, documents po. Tapos hanggang sa nailabas na po natin siya. Ang pa po nun, kwento pa po nun, tinawag ko po siyang pangalan niya, Max. Wow. Oo, kasi yung pong setup po niya, napakaingay. As in, dinig po yung buong barangay po ata yun. Max talaga. Oo. Actually, pumasok sa mind ko po yun, nung pinarinig po sa akin yung motor nung ini-inspect ko. Sabi ko, ba't ang ingay? Yun yung tunog niya, sir. Like, modified talaga siya. Tapos hanggang sa bigla lang pumasok sa isip ko yung word na, sabi ko, maingay, gano'n. Tapos nag-research po ako. Kaya nag-come po ako ng word ng Max po na yung term po na yun. Tapos po siya,
nag-rate po siya sa akin. Kasi ang sinasabi po ng mga hubbers ko, ng mga coaches, mentors, ang tahimik ko daw. Tapos yung sasakyan mong sasakyan ko, ingay. Ay, Okay, nagbe-blend po kami. napaka ano lang soft-spoken po ni Coach JP. Kung napapansin niyo po kami sa pag-usap namin, ako lang po talaga yung malakas na po ito. Yan lang po talaga yung full volume niya. By the way, Coach JP, grabe, no? Kung ibabalikan natin yung naging journey mo, di ba, parang sineryoso mo yung pag-aaral mo kasi nakatapos ka sa professional. Sineryoso mo rin yung trabaho mo, di ba? And nakadalawang trabaho ka, na-experience mo pa yung well-compensated job, up until na-open ka about financial literacy, nakita mo yung difference ng employment sa negosyo, hanggang talaga sa nasabi mo sa sarili mo na yung value mo is hindi siya pang kinikita ng empleyado, but pang negosyante. And, di ba, fast forward, ito na yung mga nangyari sa'yo. Siyempre, ano ngayon yung message mo sa lahat ng mga nanunood ng mga viewers natin na, siyempre, na-inspire sila sa story mo? Yes. Yun, thank you so much, Mentor Rafi. Ayun, sa mga nakakapanood po and nanonood niyan, dito po sa event po natin. Actually, as a professional po, lalo na sa mga narinig, nakikinig ng mga professional na kagaya ko. Alam ko naman po yung natin, yung mga standards. Pero dumating po talaga sa point na even kahit gano'n lumipas yung taon, hindi po talaga tayo na well compensated. Kung well compensated man po yan, tingnan naman po yung kapalit po nun, yung oras po. Wala, kumbaga, malaki nga yung kinikita. Kamusta naman po yung oras natin? Wala tayong oras para sa sarili or kung sa mga loved ones natin. Hindi po. Kaya doon po talaga namulat yung mind ko po na ito po, ginagawa natin yung negosyo na to, di ba? Una-una, well compensated based on your effort and yung sipag po natin. At the same time, na-experience pa po yung lifestyle na gusto po natin. Yes. So, kumbaga, napakaganda po ng industry po natin na I'm not, kumbaga, comparing anyone. Pero kung sa akin po tatanungin, sobrang napakatalino nang gumawa ng ganitong klaseng industry po na talagang, and even if you research po talaga, kahit saan po tayo mag-research talaga, itong network marketing industry is talagang very booming, talagang sobrang daming nagbabago yung buhay. Yes! Siyempre, thank you so much, Coach John Paul, sa iyong pag-share, and I'm sure maraming na-inspire sa story mo, maraming nakarelate sa iyo, especially mga nonchalant. Mga nonchalant natin na mga viewers dyan na parang feeling nila, may ako eh. Siyempre, kaya pala, di ba? Your personality proves na even though you are not that outspoken, di ba? Introvert, yet you can still achieve success in this kind of business. And hindi lang siya basta-basta na success, di ba? Nakapag-travel ka, di ba? Na-experience mo yung lifestyle, you hit your first million, you bought your own car, and ano ba yung mga next na goal ni Coach John Paul? Ayun. So, since na-hit na po natin yung first car, syempre, of course, yung mga leaders po natin, yung mga magtitiwala at nagtitiwala, sila naman po yung maka-experience ng nangyari po sa akin. May tila yung first million, kumita ng 6-figure. At naman po mga trip po nila. Pero sa atin naman po, ang mga next level, yan yung mga countries na gusto po nating mapuntahan naman. Yan talagang, kung nagpunta po sa iba't ibang bansa na balik-balikan lang. Pero ngayon talagang for leisure po talaga. So actually, this coming months, ayan, pupunta po tayo sa South Korea. Wow! Ano yung sayo? Dito lang po yan sayo. Baka pagkamalang ka doon na K-pop idol, Nung napunta nga po ko ng China po hindi po pinagkalang Pilipino. Iniinggit po nila ako, sabi ko, kaya hindi po ako bago sa kanila Ayun, sa ano pa yung mga next goal mo? Ayun po, syempre yung maliban po doon sa stable po na income po natin. Same time, yung pong mga family naman din po. Matulungan ko rin po sila. Syempre, I know, lahat naman po dito na nakikinig right now, gusto din po nating mag-give back. Especially sa mga, andyan po yung mga parents po natin or loved ones po natin, di ba, nabigyan ng magandang, kumbaga na-experience, may papa-experience din po natin sa kanila po. Diba? At saka po, syempre, yun, darating po yung din na ginugol din natin yung mga properties. Ang dami. Yes, properties. And of course, syempre, talaga,
kumbaga ano lang, it's a way of ano na po ito, life na po talaga. Yung enjoy mo na po yung ginagawa siya. Hindi na siya para lang trabaho, o may para lang gawin to, kundi ano na po, way of living na po talaga siya. Yes. Normal na po tumutulong Hindi lang talaga. siya, hindi na siya ano, it's not just a career but a way of living. Tama. Yes! Thank you so much, Coach John Paul, sa oras mo. And sa lahat po ng mga viewers natin, ayan, talagang, ano, ito po siguro yung episode na ako po yung na-challenge kasi napaka-nonchalant po talaga ng guest natin. By the way, so guys, sa lahat po ng nandito, I'm sure na-inspired ka. And at some point, nakita mo yung sarili mo sa guest natin kay Coach John Paul and yung results na meron siya, actually, hindi lang siya, ang dami po sa community natin. Talaga pong nagpapatunay na everyone can achieve success. Ano man yung personality mo, ano man yung background mo, and kayang-kaya mong magawa at maging successful in our business. And sa lahat ng mga nandito ngayon na hindi pa part ng RIE, syempre ng Royals International Empire, welcome ka po to be part of our community. All you need to do is to contact your coach na nag-send ng link na to at pag-usapan nyo po paano ka po makakapagsimula ka agad. And congratulations in advance. See you sa next episode natin. Excited po ako sa next guest natin. Kaya magkita-kita tayo ulit sa next episode ng RIE Podcast. My name is Rafi Francisco, your super coach na nagsasabing be empowered, be super, and dare to dream big. Bye!